Mga kababayan, kung kayo ay SSS pensyonado o retirado o mayroon kayong asawa o kaibigan na tumatanggap ng SSS pension, huwag kayong aalis sa video na ito. Dahil ngayong Hunyo 2026, may isang balita na talagang kailangan ninyong marinig. Hindi ito tsismis, hindi ito hula. Ito ay isang update na direktang may kaugnayan sa inyong buwanang pensyon at sa pera na mapupunta sa inyong kamay bago matapos ang buwang ito. Ang tanong na inihahanap ng libu-libong pensyonado ngayon ay ito: sino ba talaga ang kasama sa 10% pagtaas ng SSS pensyon? Ilang piso ba ang dagdag na matatanggap? At kailan eksaktong ilalabas ang pera? Pakinggan ninyo itong mabuti. Lahat ng sagot ay nasa video na ito. Magsimula tayo sa pinakamahalaga. Ang 10% pension increase na inaprubahan para sa mga kwalipikadong SSS pensyonado. Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa Social Security System, ang pagtaas na ito ay sumasaklaw sa mga pensyonado na tumatanggap ng retirement pension, permanent disability pension, at survivorship pension, basta't natutugunan ang mga kinakailangang kondisyon. Ito ang hindi alam ng marami. Hindi lahat ng SSS pensyonado ay automatikong makatatanggap ng 10% pagtaas na ito. May mga partikular na pamantayan. Kailangan ninyong pakinggan ito ng maigi. Una, kailangan na ang pensyonado ay aktibong tumatanggap ng buwanang pensyon bago ang petsa ng implementasyon. Pangalawa, ang pension account ay hindi dapat may anumang nakabinbing issue tulad ng hindi natupad na ACOP, ang Annual Confirmation of Pensioners. At pangatlo, para sa mga survivorship pensioner, kailangang naipasa na ang lahat ng dokumento para sa pagpapatunay ng benepisyo. Kung kayo ay isa sa mga ito, retirement pensioner, disability pensioner o survivorship pensioner na maayos ang inyong record, malaking tsansa na kasama kayo sa pagtaas na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang mga numero para mas malinaw ang larawan. Halimbawa, ang isang pensyonado na tumatanggap ng 5,000 pisong buwanang pensyon, pagdating ng 10% pagtaas, ang dagdag ay 500 na piso bawat buwan. Hindi malaki kung titingnan ng isa-isa. Pero sa isang taon, iyon ay 6,000 pisong karagdagan. Para sa ating mga kababayang pensyonado na umaasa sa bawat sentimo ng kanilang benepisyo, malaki ang kahulugan nito. Para sa pensyonado na tumatanggap ng 8 o 9,000 piso bawat buwan, ang 10% dagdag ay kahit saan sa pagitan ng 800 hanggang 900 piso. Ibig sabihin, ang buwanang pensyon ay magiging malapit na sa 10,000 piso o higit pa. At para sa mga pensyonado na ang base pensyon ay 10,000 o higit, ang dagdag ay 1,000 o mas marami pa bawat buwan. Para sa inyong pang-araw-araw na gastusin, gamot, pagkain, bayarin, bawat pisong dagdag ay mahalaga. May isa pang mahalagang update na kailangan ninyong malaman at ito ay tungkol sa mga SSS loan deductions. Maraming pensyonado ang nagtataka kung bakit ang kanilang natanggap na pensyon ay mas mababa kaysa sa inaasahan. Ang sagot sa karamihan ng mga kaso ay ito: mayroon silang natitirang SSS loan balance na automatikong ibinabawas sa kanilang buwanang pensyon. Tinatawag itong loan offset o loan deduction. Kung kayo ay nakakuha ng SSS salary loan, calamity loan, o anumang uri ng loan mula sa SSS noong panahon na kayo ay aktibong miyembro at hindi pa ito ganap na nababayaran, posible na ang bawas-bawas na napapansin ninyo sa inyong pensyon ay bunga ng offset na ito. Halimbawa, kung ang inyong buwanang pensyon ay 6,000 piso, ngunit may natitirang loan na 30,000 piso, ang SSS ay maaring mag-deduct ng hanggang 200 hanggang 400 piso bawat buwan upang mabayaran ang utang. Ibig sabihin, ang aktwal na matatanggap ninyo ay magiging 5,600 o 5,800 piso lamang, hanggang sa mabayaran ng buo ang loan. Ito ang tinatawag na clawback o offset mechanism. Legal ito, lehitimo ito, at ito ay nakasaad sa inyong kasunduan sa SSS noong nag-apply kayo ng loan. Kaya kung magtaka kayo sa laki ng inyong pensyon na natanggap, huwag agad na mag-alala.
pumunta sa pinakamalapit na SSS branch or bisitahin ang SSS online portal upang tingnan ang inyong loan balance at kung magkano ang bawas bawat buwan. Ang magandang balita, kapag nabayaran na ng buo ang loan, ang buong pension amount ay babalik sa inyong kamay. Kasama na ang dagdag mula sa 10% pagtaas. Ngayon, pag-usapan natin ang release schedule para sa Hunyo 2026. Ang SSS Pensyon ay inilalabas batay sa inyong pension payment mode. Para sa mga tumatanggap sa pamamagitan ng kanilang bank account, UMID ATM, SSS UMID card o kahit anong linked bank account, ang release ay karaniwang nagaganap sa loob ng unang 10 araw ng buwan para sa karamihan at sa ika-15 araw para sa ilan, depende sa inyong payment arrangement. Para sa mga tumatanggap sa pamamagitan ng remittance centers tulad ng Bayad Center, M. Luillier, Cebuana Luillier at iba pa, karaniwang maaari nang kunin ang pensyon simula sa ika-10 araw ng buwan, ngunit ang eksaktong petsa ay depende rin sa inyong enrolled payment schedule. Para sa mga pensyonado na ang pensyon ay direktang napupunta sa kanilang postal address o sa pamamagitan ng iba pang disbursement channel, mangyaring makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na SSS branch para sa kumpirmasyong impormasyon. Huwag ninyong palampasin ito. Kung hindi ninyo natanggap ang inyong pensyon sa loob ng 2 linggo matapos ang inyong regular na release date, kailangan ninyong kumilos agad. Makipag-ugnayan sa SSS hotline o pumunta sa branch para i-follow up. Huwag maghintay ng matagal. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na talagang kailangan ninyong marinig. At ito ay tungkol sa mga scam na nagtatarget sa ating mga pensyonado. Mga kababayan, lumalakas ang mga mapanlukong tao ngayong 2026. Nagpapanggap sila bilang mga kinatawan ng SSS, nagpapadala ng mensahe sa text o sa Facebook, at nagsasabi na kailangan ninyong mag-update ng inyong impormasyon para matanggap ang pension increase. Sinasabi nila na kailangan ninyong i-click ang isang link o ibigay ang inyong SSS number, birthday, at iba pang personal na impormasyon. Ito ay pandaraya. Huwag kayong maniwala. Ang SSS ay hindi kailanman hihiling ng inyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng text message o sa pamamagitan ng isang random na Facebook message. Hindi rin sila magpapadala ng link na hihilingin sa inyo na mag-login sa peking website. Kung may tumawag sa inyo at nagsabing kinatawan siya ng SSS, huwag agad magtiwala. Huwag ibigay ang inyong SSS number, PIN o anumang impormasyon sa telepono. Kung talagang may concern kayo sa inyong pensyon, tumawag sa opisyal na SSS hotline na 1455 o pumunta ng personal sa pinakamalapit na SSS branch. Ang inyong pensyon ay inyong pagsisikap sa loob ng maraming taon. Huwag hayaang agawin ito ng mga magnanakaw. May isa pang mahalagang update para sa ating mga pensyonado na hindi pa nakakapag-ACOP o Annual Confirmation of Pensioners. Ang ACOP ay ang taunang pagpapatunay na kayo ay buhay pa at patuloy na kwalipikado para sa inyong pensyon. Kung hindi kayo makakapag-ACOP sa loob ng itinakdang panahon, posibleng masuspend o ma-hold ang inyong pensyon. Ang pagpapatunay ay maaaring gawin sa pamamagitan ng SSS branches, selected partner establishments, o sa pamamagitan ng SSS mobile app kung kayo ay may SSS online account. Para sa mga hindi makalabas ng bahay dahil sa kalusugan o edad, may paraan din ito. Maaaring magpadala ng kinatawan na may notarized na dokumento o makipag-ugnayan sa SSS para sa alternatibong paraan ng pagpapatunay. Huwag hayaang ma-hold ang inyong pensyon dahil sa isang simpleng prosesong ito. Ang ilang minuto ng inyong oras ngayon ay makakatipid sa inyo ng maraming problema bukas. Mga kababayan, malapit na nating tapusin ang video na ito. Ngunit bago iyon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay mula sa puso. Ang bawat pisong nasa inyong pensyon ay bunga ng inyong pawis, ng inyong pagsisikap, at ng inyong pagmamahal sa inyong pamilya at sa inyong bansa. Sa loob ng maraming taon ng inyong buhay, nagtatrabaho kayo, nagbabayad ng kontribusyon, nagtitiis sa hirap, lahat ng iyon ay pag-invest sa inyong kinabukasan. At ngayon, ang benepisyo na inyong tinatanggap ay hindi regalo. Ito ay inyong karapatan. Hindi kayo dapat manghinayang na tanggapin ito ng buo.
Hindi kayo dapat mahiya na itanong kung may pagkakaiba sa inyong natanggap. Hindi kayo dapat mag-alinlangan na ipagtanggol ang inyong karapatan bilang isang pensyonado ng bansang ito. Kung may nais kayong itanong o ibahagi, ang inyong karanasan, ang inyong mga alalahanin o kahit ang inyong pasasalamat, gawin ninyo ito sa comment section sa ibaba ng video na ito. Binabasa namin ang bawat mensahe. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at kapwa pensyonado. Baka may isa sa kanila na naghahanap ng eksaktong impormasyong ito ngayon. I-click ang subscribe button at ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng susunod na update. Bawat linggo, nagdadala kami ng mga pinakabagong balita tungkol sa SSS, GSIS, at iba pang benepisyo para sa ating mga pensyonado at senior citizens. Salamat sa inyong oras at tiwala sa channel na ito. Sa aming mga kababayan na pensyonado sa buong Pilipinas, at kahit sa ating mga kababayan sa ibang bansa na abala pa rin sa pag-aasikaso sa kanilang SSS records, alam naming hindi laging madali. Ngunit patuloy kayong lumalaban, patuloy kayong nagsisikap, at patuloy kaming nandito para sa inyo. Hanggang sa susunod na video, mag-ingat kayo, pangalagaan ang inyong kalusugan, at huwag kalimutang ang inyong pensyon ay inyong karapatan. Paalam, mga kababayan.